Hello guys, good morning. Kape tayo. Magkakape ako kasi yun nga. Tsaka magkikwento ako ng pinagdaanan ko kahapon sa OFW Hospital. Galing ako ng OFW Hospital kahapon. So, hindi naman siya horrible experience actually. Pero, kasi yun napagod ako. Pagod ako guys. Kasi walk-in tayo. So, early bird tayo, walk-in. So, before 6, kailangan nandun ka na. After nun, yung may guard na list. So, ako, 10 a.m. in the morning, yung schedule. May nauna na kasi sa mga morning, kaya 8, yan kasi 8 nagbubukas yung OFW hospital. Tsaka, holiday kasi ng Monday, so wala pa talaga mga doktor ng umaga. So, after that, guys, 4 hours ako naghintay. 4 hours. Mula 6, 10 a.m. tinawag na yung mga pangalan. So, sa 4 hours na yan, akala ko mabilis lang pa rin siya. So, naghintay ako ng 4 hours. So, nung tinawag na, yun na kinuha na. Hindi ka rin kasi makakalabas, guys. Kasi, alam mo na naghihintay ka ng schedule mo, naghihintay ka ng pangalan mo tawagin. Kasi pag wala ka doon, bibigyan nila sa iba. So, mapapaano ka? Pwede mo nang balikan kasi naka-walk-in ka nga doon. Pero mapapahuli ka na. Yun. So, unahin nila yung nang doon talaga. So, hindi pumasok sa isip ko na bumili ng pagkain or what. Even though may pera naman nadala. So, hindi ko na inisip. Hindi ko ginawa. Ultimo tubig wala akong dala. Kasi akala ko nga mabilis lang. Kasi mabilis yung appointment, mabilis din yung follow-up. Kasi natry ko na yung appointment tsaka follow-up. Walk-in lang talaga yung kahapon. So, nag-walk-in ako 4 hours. So, maghihintay ka ulit sa information, sa front desk, kumbaga, yung magtatanong sa'yo, bakit ka nandun, bakit ka pumunta, ano yung kailangan mo, gano'n. Another 4 hours, guys. Another 4 hours ako. So, alas 2 na natapos. Alas 2 na ako nakapunta ng front desk. So, sa kahintay, ultimo na stress na rin ako kasi, yun nga, stress ako kasi, may mga nangyari pa na, alam mo yun, yung, may humalo sa emotion ko. So, parang na-stress ako. So, yun, na ultimo hindi na ako sumasagot ng mga message sa akin. Ultimo, hindi na ako sumasagot ng mga chat sa akin. Kasi, parang na-stress na ako. Tapos, so another 4 hours na yun, guys. Ramdam ko na yung katawan ko na umiinit na siya. Parang na ako nalagnatin. Kasi, hilong-hilo na ako. Tsaka, wala na akong tubig. So, yung init ng katawan ko parang umakit na. Sininiinit na ako parang ano. Pero sobrang lamig sa loob. Yung lamig na lamig din ako. Although, nakaano ako guys, ito wala pa ako talagang palit-palit muna nung dumating ako. Ito yung suot ko kahapon. Tapos naka-jogging pants pa ako. So, ang kapal ka ng jogging pants ko guys. Pero, lamig na lamig ako dun sa loob. Kasi nga, yun nga, 4 hours na akong empty stomach. Wala akong kinain, wala. Linagnat talaga ako init-init ko na. Tapos yun, dumating na ako ng information 2 ng hapon. So, yun na, tanong-tanong, ganito, bakit ka na no? Ang focus ko kasi doon, ang purpose kasi paano ako ng OFW is mapapalab test ako. So, papalaboratory ako. So, doon ko yun So, yun, naman ako, na asikaso. Sumakyat ulit ako sa taas. Sumakyat na lang sa taas. Another 2 hours na maghihintay ka for the doctor. Although maraming doktor, maraming mga doktor doon. Tapos, kasi may mga nauna. Sobrang dami ng OFW na doon sa OFW hospital. So, ang prioritize ata is yung appointment at saka yung follow-up. Yun yung pinaprioritize talaga nila. So, yung walk-in, parang last prioritize na. So, yun. Ang tagal niya. Another 2 hours. Yun.
Yun na, nung dumating na ako sa doktor, yan, saglitan lang naman. Actually, saglitan lang talaga. Mai-stress ka lang sa pila, sa paghihintay. Kasi sobrang tagal ng paghihintay. Sobrang tagal ng yung tatawagin pangalan mo, sobrang tagal, as in sobrang tagal. Abutin ka ng oras talaga. So, 2 hours ako after that. Another pa, pagtapos mo ng doktor, another 2 hours na naman kasi iaano ng nurse yung pinag-usapan niyo ng doktor or isi-sked niya o kailan yung next follow up, kailan yung laboratory, ganito. Another 2 hours na naman ako, guys. So, literally, nakauwi ako 5 o'clock in the afternoon. So, as in talaga, guys, ramdam ko na yung paghihina, ramdam ko na yung ano ng katawan ko, ramdam ko na. Before pala that, may nangyari sa akin doon na hindi ko na sasahin kasi ako, guys. Hindi ko napigilan yung emotion ko na parang may nangyari na dumagdag dun sa emotion ko. Tsaka yun, napaiyak ako dun sa OFW hospital. Kahit nung nandun na ako, napaiyak talaga ako doon. Kasi gawa nga parang, alam mo yun, lalabas yung sari-saring emotion mo. Gawa nga, syempre, baghapon ka ng ganun. So, parang, isi-stress ka pa. Parang ganun. So, yun. Pagkatapos ng 2 hours, another 2 hours, yan binigay na sa akin. Ma'am, ganito, ganyan. Punta ka sa 3rd floor, ganito, ganyan. Ano mo, kailan yung lab mo, kailan yung ganito mo. So, ganun. As in, alas 5 na, guys, ng hapon. So, pumunta ako ng 3rd floor. Tinanong ko kung kailan yung lab. Kasi urgent na kailangan ko yung result ng lab. So, pinaano ko siya. Pina-schedule ko siya. So, Friday na siya gagawin. So, yun. Yun, nung umuwi na ako, guys, as in, wala talaga ako sa sarili ko. Pumasok ako sa loob dito. Makita ako sa kwarto. Kasi nagtubig lang talaga ako. Uminom lang ako ng 2 basong tubig. Kasi yun yung ano ko. Pero yung sakit ng ulo ko, sakit ng katawan ko, sobrang bigat. Tapos nilalagnat na ako. So, nakatulog ata ako. Nagising na ako nung nag-iingay na yung Zumba dito. May Zumba kasi. Lamig na ako. Kasi nagkukumot na ako. Yun. Kagabi, yun nga. Maga na ako nagtulog. Kawang hindi ko kinakaya yung ulo ko. Para siyang mababasag. Para siyang sobrang sakit. Hanggang ngayon, lutang pa rin yung utak ko. Masakit pa rin yung ulo ko. Pero kinakaya ko. Kasi mamaya, may lakad ulit ako. So, punta tayo ng pulis. Actually, kahapon pa yan, yung appointment ko ng pulis. Kasi hindi ko napuntahan. Gawa nga, naubos yung oras ko dun sa OFW hospital. So, yun. Advice lang. Hindi naman siya horrible experience kasi nga gawa ng OFW tayo, lalo na sa mga Middle East. So, lagi tayo nalilipasan talaga ng gutom. Pero not like that na whole day ka talagang walang kain. Whole day talaga na walang laman yung sistema mo. So, yun. Lesson learned sa akin na pag walk-in pala, ganun yung sistema. Pag walk-in pala, literal, ka talaga, sobrang mai-stress ka, magugutom ka, lahat ng pagod mangyayari sa'yo kasi as in whole day ka dun. Gawa nga halo-halo yung mga tao. So, unahin nila yung naka-appointment, unahin nila yung naka-follow up. Yun ang nila. So, parang na-stress talaga ako ng bonggang-bongga na. So, yun, hanggang ngayon, sobrang sakit ng ulo ko, sobrang sakit ng sentido ko. Tapos yung kinain ko lang kagabi, kasi nga, ayaw kong kumain ng mabigat na papasok ko sa katang kukuwangang hindi ako nakapagkain, almusal, tanghalian.
So, ang ginawa ko lang is yung kanin, nilagyan ko ng mainit na tubig, tapos lagyan ko ng asin. Parang naglugaw ako. Parang ganun. Para maano ko lang sa sistema ko yung pagkain. Kasi nga, pag nagano ko ng pagkain ng may ulam, susuka ko rin siya. Gawa nga, hindi nga ako, walang laman yung sistema ko. So, yun lang yung kinain ko kagabi. Yun lang guys. Parang naano talaga ako. Sobrang naano talaga ako nung walk-in sa OFW hospital. Sobrang stress, sobrang matagal yung proseso, sobrang matagal maghintay. Kasi pag ano ka lang guys, pag gumapalo up o appointment ka, sobrang bilis ng sistema, sobrang dali. Hindi ka abutin ng ilang oras. Abutin ka rin naman siguro ng 2 to 3 hours bago ka makalabas dun. Pero yung ganun na inabot ka na ng buong maghapon, buong magdamag, sobra talaga. So parang ang hirap din naman kasi mag-walk-in, mag-online, gawa nga yung online nila ngayon is 1 month pa bago ka ng online. So need ko na kasi urgent sa akin. So nagtanong na rin ako doon. So sabi sa mag-walk-in ako. So trinay ko mag-walk-in. Sobra talaga. As in talaga talaga ako dun sa experience ko. Ang dami kong kasama, ultimo mga matatanda. Wala pang kain guys. As in naghintay sila buong maghapon. So dun po talaga maano yung pasensya mo. Pero ako talaga ako. Sobra. May pasensya pa rin naman ako, kaso lang na-stress din ako sa may nangyari na sobrang na-stress ako, sobrang sumama yung loob ko. Doon napaiyak ako sa OFW hospital, pero yun, hanggang sa pag-uwi ko talaga kahapon na sobrang na-stress ako noon, na hindi mawala kasi sa isip ko yung mga nangyayari, yung ganun. Alam mo hilo ka na, alam mo yung groggy ka na, alam mo yung wala ka pang kinain, tapos ganong sistema yung nangyayari. Although na sinabihan akong umuwi, although na sinabihan ako ko nang tapusin, ko nang gawin, kaso syempre guys, libre yun kaysa sa magbayad ako sa laboratory sa labas. So grinab ko na, so libre naman para sa akin. So diniretso ko na. Yun guys, yun lang i-share ko. Parang yun. Good luck na lang din sa akin ulit mamaya kung ano yung mangyayari. Kasi sunod yung lakad ko ngayong araw, sunod yung proseso. Actually, nag-ayos ko ng requirements ko. So, yun. Thank you guys. Thank you sa mga nakikinig sa akin. Salamat.